So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan kasi, isa sa mga iniwan na problema ni Duterte is yung mga Chinese na nakatira sa Pilipinas. Di ba? Ang daming Chinese po na nakatira sa Pilipinas. Di ba? So, ngayon, ito. So, ngayon, ang ginawa ngayon ni Vico Soto ng Pasig City, ako nagulat talaga ako dito no, sa ginawa ni Vico Soto. Sana gawin din ito ng ibang municipalities po ng Metro Manila at saka ng mga lugar na meron pong mga Chinese, na mga Chinese. So ngayon kasi ang ginawa ni Vico Soto ngayong araw lang, pinakita ni Vico Soto na bobo talaga si Digong. Dahil po sa desisyon niya na to. So ngayon ang ginawa ngayon ni Vico Soto no, true to its promise, the city government of Pasig has closed all Philippine offshore gaming operations, POGOs, e-game, and e-bingo in the city. Pasig Mayor Vico Soto announced on Monday, February 12. So yung mga Chinese po na pinapasok ni Digong dito sa Pilipinas, especially po dyan sa Pasig, pinalayas na po ni Vico Soto. So ngayon mga kababayan, basahin natin itong statement ni Vico Soto. Pinagmukhang tanga po ni Vico Soto si Digong dito. Sa bandang uling statement niya, no, sabi niya dito, ito mismo sa Facebook post niya to as promised, 1 year later, all establishment with both POGO and e-games bingo have been closed in Pasig City. To be fair to these businesses, we gave them 1 year 2023 to wind up their operations pursuant to Ordinance 55, series of 2022. Some POGOs were closed during my first term. The last one registered as a BPO was raided by the NBI in 2022. So ganyan po talaga katanga si Digong. Ganyan po kabobo si Digong. Nagpapasok ng mga Chinese dito sa Pilipinas, tapos nagtago bilang call center. Yun pala, POGO pala. Di ba? Buti pa nga tong bata, magaling eh. Bata pa si Vico, mas bata sa akin ng 10 taon ata to. Oh. As for the e-games, e-bingo, their permits expired last December 2023. We gave them a chance more than 1 month to peacefully close on their own. However, in blatant disregard of the law and local government regulations, 18 of them continued operating without any permits until this February. So matigas ang muka ngayon, Vico Soto, kung bakit mayroong mga Chinese dyan na nag-ooperate kahit na wala ng permit, isihin mo si Duterte. Kasi siya nagpapasok niyan dyan. Oh. So ngayon, dito, sabi dito. Continue Last Friday, February 9, so last Friday, I gave the order to our BPLD with police assistance to shut them down. Okay? Pinasa natin ang ordinansa para ipagbawal ang mga establishmentong ito dahil wala naman silang magandang na idudulot sa lipunan. Sabi ni Vico Soto yan ang dami nang nalulong. Meron pang nagpakamatay at kaso ng human trafficking. Kaugnay nito. Bukod po ito sa lagayan na nangyari sa konseho noon. Ayun, mabigat to mga kababayan. Akala nyo ganyan-ganyan lang yung sinabi niya. Hindi. Kasi ngayon, ang sabi ngayon ni Vico Soto, na nung panahon ng dati, yung konseho dati sa Pasig City, na ito rin ay panahon din ni Digong dati, nagkaroon talaga ng lagayan kung bakit nakapasok yung POGO sa Pasig City. Sabi ni Vico Soto yan. Sabi niya sa huli, di ba? Bukod pa ito sa lagayan na nangyari sa konseho noon. So yung konseho kasi ngayon, hawak na ni Vico Soto. Yung konseho noon, hawak yan ni... Sino ba mayor doon dati? Ng Pasig? Nakalimutan ko na. Sino bang mayor doon sa Pasig? Paki-comment lang dyan, no? Yung dating mayor ng Pasig. O, di ba? And then mga kababayan, ang sinabi pa nga dito ni Vico Soto, wala naman silang magandang, Espero ba? Eusebio pala. Eusebio ba? Eusebio nga pala, Eusebio, okay. So sabi nga po thank you maraming salamat. So sabi nga po ni Vico Soto dito, wala naman silang magandang na idudulot sa lipunan.
Ang dami nang nalulong, meron pa nagpakamatay at kaso ng human trafficking. Alam po natin na yung human trafficking po sa Pilipinas, isa po itong heinous crime. Non-bailable case po ito. So, ang tanong dito, bakit nakapasok yung pogo na yan sa Pilipinas? Nabase nga po kay Mayor Vico Soto, walang magandang naidulot. Di ba? Oh, ngayon pinasara na. So ngayon, ang alam ko, marami pa kasing mga pogo. I think sa Quezon City meron pa. Sa Cavite meron pa. Sa Pasay, I think meron pa sa Pasay. Sa Maynila meron pa. So, mas maganda siguro mga kababayan na itong mga pogo na to, pag natapos yung permit nila, wag na silang i-renew. Kasi ang sabi kasi ng iba, bakit hindi nilang pauwiin lahat? Ang dami po kasing mga reason kung bakit hindi sila pinauwi kaagad. Unang-una kasi, unang-una, kapag pinauwi mo lahat yung mga yan, saan mo ilalagay yan? Saan kulungan mo ilalagay yung mga Chinese na yan? 'Di ba? Ilang libo yan. Saan mo ilalagay yung mga Chinese na yan kung nakulong yan? Pangalawa, meron silang permit. Meron silang contract na mag-operate sa Pilipinas. Ngayon, kung palalayasin sila, so ibig sabihin nun, yung Pilipinas or yung LGU, yung nag-breach of contract. So ibig sabihin nun, yung LGU pa yung magbabayad sa Pogo kapag pinaalis. So itong ginawa ni Vico Soto, nung na-expired yung lisensya ng Pogo sa Pasig, hindi niya na pina-renew. So ganun dapat. So sabi pa dito ni Vico Soto, kung sasabihin nila na may taxes silang binabayaran, ay hindi rin naman ganun kalaki ang mawawala sa atin. O di ba? Mahusay tong bata na to sa totoo lang. Mahusay to. Medyo nung una medyo Vico Soto Pero ngayon medyo napapabilib na ako kay Vico Soto ngayon So ngayon mga kababayan, speaking of Pogo, mga ka-streetwise kasi, yung Pogo po na yan kasi, alam naman po natin, nagsimula yan noong 2016, nung panahon ni Digong. Sabi dito Philippine Offshore Gaming Operators began their operation in November 2016. During the Duterte administration signed in Executive Order number 13, today it is now rapidly expanding in the country. Okay. So mga kababayan, pag-upo ni Digong noong 2016, naupo siya bilang presidente ng Pilipinas noong June, noong November, ito na ginawa ni Digong kaagad. Pogo kaagad yung pinapasok niya. Lupet. At alam naman natin mga kababayan na puro katiwalian lang naman yung nangyari sa Pogo. At saka mga ka-streetwise, ang problema pa dito, pinagtanggol pa talaga ni Digong yan. Sabi ni Digong noong 2019, Duterte won't abolish Pogo. We need it. Di ba? Ito pandemic na to 2019 pandemic. Pandemic pa nga ito. September 2019 pandemic pa nito. So ngayon, pinaglalaban pa talaga ni Digong na ayaw niya talagang tanggalin yung Pogo kasi nga daw, kailangan daw ng ekonomiya ng Pilipinas. Kasi daw po, dahil daw po sa tax. Kasi nga daw po, di ba, magbabayad daw po ng sangkatutak na tax yung Pogo sa Pilipinas, so kikita daw po ang Pilipinas. Pero isa itong malaking kaululan at isa po itong malaking kabulshitan. Alam niyo kung bakit? Kasi paano niyo nasabi na kailangan ng Pilipinas ang Pogo dahil sa tax? Kailan ba naipasa yung tax ng Pogo? 2021. Ayan Duterte signs law taxing Pogo. Nakita niyo yung timeline mga kababayan, pinapasok ni Digong yung Pogo 2016. Tapos nagkaroon lang ng maayos na tax 2021. So 5 taon. So ano yan, 5 taon na kumikbak muna bago binigyan ng tax? Ganun ba ibig sabihin nun? Ewan ko lang. Kasi posibleng ganun Kasi kapag sinabi mo kasing kailangan ng Pilipinas yung Pogo, dapat, nung pagpasok pa lang ng Pogo, dapat hindi na umabot ng 1 taon, meron na kaagad na batas ng taxation yung Pogo. Yun nga lang, pinaabot pa ni Digong ng 5 taon. So paano nyo nasabi na kumita ang Pilipinas sa Pogo, 5 taon nga nagkaroon ng maayos na tax?
'Di ba? Ewan ko lang ha. Kasi parang gano'n yung lumalabas eh. Pinatagal niya pa eh, 5 taon. So parang ito lang ha, hindi ko sinasabing totoo pero base sa pagka-analyze ko na, sige, wag muna kayo mag-tax sa gobyerno. Hindi, paano ba magsalita si Digong? Ganito magsalita si Digong eh, nakaganon lagi yung ano niyan eh. Kayong mga pugo. Kayong mga pogo. Wag muna kayo mag-tax sa gobyerno, sa akin muna kayo mag-tax. Papatayin ko kayo. Hindi nga, di ba kasi pare, ewan ko lang ha, hindi ko sinasabing totoo yun, pero para sa akin, it makes sense. Kasi, bakit tumagal pa ng 5 taon? Kung kailangan pala natin ng pera sa Pogo, bakit pa tumagal ng 5 taon para nagkaroon ng maayos, hindi nga maayos yan, kung tutuusin ng isang taxation law ang Pogo? Diba? So, sayang naman yung 5 taon na sana merong maayos na tax yung Pogo, di kumita sana yung Pilipinas. Nga lang, hindi eh. Oh. Kung ko ba, no? Tatanga-tanga, pati mga follower nito tanga eh. And then mga kababayan, kasi ngayon, ang ginagawa ngayon ng gobyerno ni PBBM para dyan sa Pogo, para tuluyan na sila maglayasan, last year po kasi, ang ginawa ni PBBM, ginigipit ngayon sila sa tax. So, nung last year, nung panahon po ng PBBM, July 2023, so, Pogo tax payment rise 125% yearly in 2022. So, ibig sabihin nun mga kababayan, ayaw talaga ni PBBM ng Pogo. So, nakita naman po natin na nakailang batch na po ng pagpapauwi po ng mga Chinese, di ba, papuntang China. Regarding nga po sa Pogo, nakailang batch na sila, naka 3 na ata o 4. At regarding po yung sa pagpapauwi nga po, kasi sinama na rin po dito ni PBBM yung isang katutak na tax. So tax na, pipiyok ako. Na tax. So yearly 127% yung tinataas. Yan. So syempre pag mataas yung tax, wala ka nang kikitain, so alis ka na lang. 'Di ba? Yan, Duterte the best president. Sabi nila, no? Tatay Digong, I love you. Kultong-kulto mga buha ka ng ina, di ba? Loko-loko tong mga DDS na to, mga tanga rin eh. Yan. So kayo mga kababayan, anong masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Vico Sotto na pagpapaalis nga po dyan po sa Pogo na pinapasok ni Duterte. At meron pa talaga siyang sipa na nagkaroon ng lagayan sa nakaraang konseho kung bakit nga nakapasok yung Pogo sa Pasig. So mabigat yun para sa akin. Mabigat yun. Diba? So dyan po sa 1,200 po na nanonood, pakilike na lang po ng video. And then pati rin po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dun sa content po natin ngayon?